Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay mong tanghalian. Okay. Kanin. 7. Thanksgiving message. Itlog. It's part. Lahat ng nakita niyo po, binigay ng ating Panginoon Diyos. Ayon sa Mateo 6:9. Kayo kumain. Kain na po tayo, kaibigan. Kalang araw po, kaibigan. Kain po tayo. Ang inyong kaibigan, kay Jesus. Tanghalian tayo. Yun po ay Minit mo yung sabaw. yun po ay tinatawag na kapistahan ng Immaculate Conception. Ay, pagdadang ka naman, magkano ka? Hindi, sa Biblia. Ha? Biblia lang. Wala tayong gagamitin ng mga reference. Para hindi po tayo makapamira ng Panginoon. Hindi tayo gagamit ng referensya. Magasin. Kain. Itlog. Para makapalit. Yung itlog po, 3 days na. Pero nakarep, ininit ko. Kay Biblia. Amen. Kaya pa. Biblia ng mga artist. Panginoon Diyos sa aming Ama, na magpangyarihan sa lahat. Isa ka, sumano po kami sa aming pagbubulay ng isang lahat. Sa nagpapayos pa, aming lubos sa mga unawahan ng Diyos. Iyong mansay sa amin. Salamat po sa pangalan namin. Amen. Amen. Alam niyo po yung taguring Immaculada, ibig sabihin na po niyan ay walang hinanang kasalanan o walang bayad kasalanan. Nasabi nga po nila, tayo raw tao, kung makasalanan tayo o nagkasala tayo, maliban kay Santa Maria na walang minanang kasalanan. Original sin kung tawagin niya. Sa Biblia po, ang pinakasulat hindi po tayo nagmamagaling, magpapasala tayo po sa appointment ang Biblia ng mga pastor para bakit na bakit ayun sa kasaysayan, hindi ko lang po alam kung kailan namatay si Santa Maria, no? Pero si Pablo po 46 AD na siya po ay mamatay. Pero bilang apostol, pero siya sinulat. Ganito po ang nakalagay. Sa Roma. Kasi si Pablo po ay nakarating ng Roma at siya po ay nangaral doon. Siya po nangaral sa Roma. Hindi po si San Pedro o San Pedro. Si Pablo. Kasi babasahin natin dito ng Roma. Chapter 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Ito po, lahat nagkasala. Ito po sinulat na nangangarap po sa Roma si Pablo. Alam niyo si Pablo po, tumira po sa Roma. Nasa Australia na nililitis po siya ng Roman government. Ito nakalagay sa video. Gawa 28:16 sa Roma. Pagdating namin sa Roma, si Pablo pinahintulutan manira sa isang bahay kasama ng isang tao na nagbabantay sa kanya. Meron siyang bantay.
gabi. Kaya pagpunta sila ng araw, marami ang pumupunta sa tinitira ni Pablo. Pasat sa araw na iyon. Matapos siyang May ulam po. paliwanag sa kanila, Ayun po, tungkol sa yung karya ng hito. Diyos sa pamamagitan ng Ay, kumain ka nung hito. Ano ka ba? ng mga sinulat ng mga Hindi propeta. ka nakakakain. Sinikap niyang Bababa lang ako, hindi ka sila subunso. kay Jesus. Hindi 24. na ako subunso. Pa, ikaw na bahala kay Bunso, ha? Mayroon naman nagniwala sa kanyang sinabi. Yung cellphone ko. George. Verse 30. Nanirahan si Pablo sa Roma ng 2 taon sa bahay na kanyang binuupahan at tinanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. Sa tayo, Sipon, Kapag at Malayang nangaral tungkol sa karya ng Diyos at sa Panginoong Yesus Cristo. Nangaral po siya sa Roma. Hindi po si San Pedro nakarating doon na. Kaya hindi po pwedeng sabihin si San Pedro ay naging Santo Papa. Hindi po. Apostol siya ni Yesus. Apostol sa mga Hudyo. Kasi Hudyo po si Pedro. Pagamat Hudyo rin po si Pablo. Pero ibinukod siya ng Diyos ng Panginoong Yesus para sa Ebanghelyo. Para sa mga kahintilan. Kahintil. Kahit mga Pilipino po, kahintil. So, dalawa lang po yung tao sa Biblia. Isang Hudyo at saka kahintil. Ngayon, siya po ay sumulat. Ano po kanya sulat? Maliwanag po kanya sulat. Ano? Yan. So, ano sinabi ni Pablo? Sa Roma 3:23, dito natin. Pagkat ang lahat ay nagkasala. Ngayon, kung sinasabi nilang si Maria daw po, kaya tinatawag nilang Immaculate Conception. Kasi wala daw po siya minanang kasalanan, hindi kaya natin mga tao. Pero tayo minanang kasalanan sa ating unang tao, si Adan. Diba? Sabi nila, unang mamuna. Di ba kay Maria wala? Lahat tayo, kay Maria wala. Kaya tinabuhay sa Immaculada. O Immaculate Conception. Alinis, linisan. Di ba maraming mga dasal kay Maria? Nangyari, hindi Maria sila nagdadasal. Hindi naman po Diyos si Maria. Sabi ng Panginoong Yesus, tignan natin mong Mateo, ano? Kayo magagalit, no? Kayo mga sagrado kong Marians, Maria, o Tiboto, kay Santa Maria. Kayo dapat magalit. Hindi niyo po yung mga Tiboto na nalalangin sila kay Maria. May Diyos pa si Maria. Hindi pa mo ginamit siya ng Diyos para ipinanganak ang tagapagligtas na si Jesus. Eh, pwede na siyang dasalan. Di ba meron bang dasal na ang Panginoong Maria na pupuno ka ng grasya? Dito ba? O yung tinatawag mo ni Mary, tapos nakalagay pa mo, pray for us, panalangin mo kami, nilakay mo sa aming kamatayan. So, kinakausap nila, ipapanalangin pa tayo mga buhay ng patay. Sabi nila, hindi naman daw siya namatay. Inakyat siya sa langit. Bagay, so, bawa namatay si Jesus. 2025, halimbawa lang, palipas lang ng mga ilang taon, sa 2 taon na ako na, umakit na siya. Bagay, kaya hindi rin po siya nakaranas na inaranas ang tao na kamatayan, hindi binubulong ba? Si Magigi, kaya sinabi nila,
Wala siyang bakas kasalanan. Sila lang ang nagsasabi niya. Pero si Maria, meron ba sinabi niya? Wala. Hanapan niyo sila ng sulat na nagsalita si Maria na wala siya kasalanan. Dito po sa Lucas, tingnan po ninyo. Ah, unawain niyo po ito sa Lucas 1:46 at 47. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Ibig sabihin, meron siyang Diyos na tagapagligtas, si Maria. Eh tayo mga tao, nangangailangan ba tayo tagapagligtas? Opo, kasi makasalanan tayo. Sino ang tagapagligtas natin? Ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Yung dinadala sa sinapupunan ni Maria, si Jesus, yun ang tagapagligtas. A Savior. Kaya nga sabi ni Pedro sa 4:12, ng gawa. Basahin po natin, ano? Sa kanya lamang, sa pangalan ni Jesus, kay Jesus lamang, matatagpuan ng kaligtasan. Matatagpuan ng ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Lahat po tayo nangangailangan ng tagapagligtas. Oo, maging si Maria man, eh kung walang kasalanan, ba't nangangailangan? Kaya na nga po nagsabi, anong sinabi niya? Ulitin natin ha. Kaya sabi ko, unawain niyo po yung sulat sinabi ni Santa Maria. At yung sulat ni Pedro na binasa. Ulitin natin. Sa Lucas chapter 1:46 and 47. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Nagagalak siya sa Diyos at sa kanyang tagapagligtas. Tignan nga natin yung sulat ng anghel ng pinanganak si Jesus. Chapter 2. Dito sa 8. Doon ay may Lucas 2:8. Doon ay may mga pastor na parang na pagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing ninyo. 9. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at iwanan sa paligiran nila ang kalwalatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kaya si Maria nagagalak siya sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Kasi nga, ang dala ng kapanganakan ni Jesus ay malaking kagalakan sa lahat ng tao. Oh. Kaya si Maria nagagalak siya noon at pinanganak niya. O dala-dala niya sa kanyang sinapupunan si Jesus. Tuloy natin. Sarap ng pagkain po. May salita pa ng Diyos. Amen. Inilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ng tagapagligtas ang Kristong Panginoon. Nakita nyo? Sino ang tagapagligtas? Ang Kristong Panginoon. Yung ginagalang tao ni Santa Maria ay kanyang tagapagligtas. Kaya nagagalak din po siya sa kanyang panahon. Amen. Nagalak din po siya.
tayo ng Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye.